Hello! Yes, yes, yo! So, this is another series vlog for our Yes You Can vlog. So, I guess ito ay mga tips kapag mismong nasa Bora na, tsaka mga pre-tips bago mag-Bora. So, yun nga, long preparation is the key para madala nyo nga yung family nyo ng nasa budget of 7,000 each lang. So, mag-antay ng seat sale. So, ilalagay ko dito yung mga time na nakapag-book ako, si Jeric, nung sa Siargao, tsaka sa Coron namin, para mabantayan nyo yung mga dates na yon. Yun yung mga dates na pwede kayong mag-book. Pero kasi si Sebpak kasi iba-iba yung dates niya. So, basta bantayan nyo palagi, mag-follow kayo ng mga pages na pwede yung sa balita para nakikita naman siya sa mga news. Kunyari, The Manila Bulletin, ganyan. So, nag-update sila na kunyari naka-sale si Sebpak. Mabilis lang mag-book sa Sebpak. Basta mabilis ka din kasi mabilis din maubos yung slot ng seat sale. So, maging mapagbantay lang. So, yun lang. Yun yung number 1 tip ko. Tapos gagawa tayo ng separate vlog kung paano mag-book para sa mga mommies na hindi marunong mag-booking. So, mag-download ng apps, tapos kung paano natin isi-set yung booking, tsaka mga tips. Hiwalay na lang natin yung sa mismong Sebpak, kung preparations, ano mga bawal, ano mga pwede. Tapos, pre-tips din, pati sa Agoda, mag-book kayo ng mas maaga. Kasi, syempre, kapag mas maaga, prior to your date of travel, mas mura siya. Kasi, mas marami pang slot, so mas mura pa nila ino-offer. Tapos kapag nasa Boracay na kayo, isa sa mga magandang tips is maging friendly kayo. Kausapin niyo yung driver. Kagaya yung sinabi ko kanina, di ba, yung driver, sa isa kong vlog, yung driver na kinausap namin doon si Kuya Daryl, ilalagay ko yung number niya dito sa vlog na to. Kontakin niyo siya kasi in-offer niya sa amin 4 hours yung land tour, kahit 3 hours lang talaga yun. Alam ko 3 hours lang talaga yun. Dapat yun 500 siya per hour, pero 1.5 binigay niya sa amin ng 4 hours. Napakalaking convenience nun sa amin. Dahil unang-una, si mama ko po ay dinadialysis. Alam niyo naman, may dialysis patient kami kasama. Medyo mabagal siyang maglakad, napapagod siya. So hindi kami hassle na 3 hours lang. So, aabulin namin yung 3 hours. Plus, kay Kuya Daryl, ang dami namin pinuntahan. Kasi nung nag-land tour din kami nila Jeric, parang 4 lang yung pinuntahan naming location. Ito parang 7. Nagpunta kami sa Mangroves Forest, nagpunta kami sa Bulabog Beach, nagpunta kami sa Diniwid, sa Sinagpa, sa New Coast, yung dagat sa baba ng New Coast, tapos sa Ilig-Iligan. Tapos dapat pupuntahan pa namin yung Puka, pero napuntahan ko na kasi yung Puka, hindi naman siya ganun kagandang beach. Mahabang beach lang siya, so mas maganda pa sa beachfront. So hindi na namin yun pinuntahan. Pero yung iba kasi, yung 3 hours na nga lang, konti pa yung pupuntahan. So at least si Kuya Daryl, nung sinakyan namin siya papunta, sabi niya, pwede po sir, matitipid po natin yan. Pa-plus ko po kayo ng 1 hour, yung iba po kasi ayaw mag-plus ng 1 hour. So totoo nga, yung iba ayaw nila mag-plus ng 1 hour. So yun, maging friendly kayo sa mga tricycle drivers, kausapin nyo sila, tapos mas makakatipid kasi kayo. Tapos pagdating namin doon, isa pang tip, lagi nyo sasabihin sa tricycle na for sharing kayo. Kasi pag hindi nyo sinabing for sharing kayo, aalokin nila lagi kayo ng ang aalokin lagi nila sa inyo ay isang biyahe. Ang isang biyahe ay palaging 100 pesos. So, yun, para mas makatipid kayo. So, kung marami naman kayo, 6 kayo, tipid na rin yung 100. Kasi kung 15 pesos isa, diba? So, 15 o 30, 90 pesos din kung 6 kayo. So, ganun din. Parang malapit na yung presyo. Solo nyo pa yung tricycle. Tapos, yung capacity kasi ng tricycle ay parang 6 lang. Ay, 8 pala. 8. Tapos, ayun, pagdating namin doon, mga tipid tips version, yung pagkain ninyo, kaya nyo siyang tipidin. So, gagawa ako ng separate vlog para sa mga fast food. Tapos, kaya siya ng 100 pesos each lang per meal. Kayang-kaya siya. Pero ako kasi, since breakfast buffet naman yung na-avail ko, tapos nakapag-buffet din naman kami sa Astoria kasi si kuya ko medyo malakas yung kumain. Ayoko naman siyang gutumin during our travel. Tapos, tips, mas mura sa Station 2 tsaka sa Station 3 kasi sa Station 1 medyo mahal talaga. So, ang pagitan pala, nagtanong ako doon, ang pagitan pala ng Station 1 is yung Station 2 tsaka Station 3 ay sa La Carmela. So, pag ganun namin, Station 3 na pala yun. So, sa Station 2, nasa dulo kami ng Station 2. Sa Station 1 naman, ang pagitan ng Station 1 at Station 2 ay yung D-Mall. So, kung nakalampas ka na sa D-Mall, Station 1 na yun. Medyo mas mahal doon, relatively. Tapos, kung tipid mood talaga sa mga hotels, mag-ano na lang kayo, kagaya nung sa vlog ko kanina, nung isang vlog ko,
inn na lang kayo, mga inn, mga hostels, ganyan. So, nasa 4,000 to 6,000 lang yung ganong hotel. Wala nga lang free breakfast. Tapos, mag-book ng maaga para hindi maubusan ng mga budget rooms. Tapos, subukan yung mga karinderya or turo-turo, 100 pesos kasya na yun. So, may mga happy hour din. So, buy one, take one ng mga drinks. So, bago yan mag 8 p.m. So, sa mga activities naman during your Bora stay, ang pinaka maganda ko talagang marirecommend sa inyo is huwag kayong mag-book online. Yung parang isipin nyo, ay magbo-book na ako online kasi ang mahal sa actual. Kasi pag nasa andun na kayo, sobrang daming nag-o-offer ng mga activities doon ng mga tao. Kumbaga yun yung trabaho nila, i-offer nila kayo ng activities. Tapos isa sa mga magandang tips ko din, bukod sa huwag kayong mag-book online, doon na lang kayo mag-book. Kayang-kaya kasi talaga si Bora ng DIY eh. Hindi siya kagaya ng Cebu na hindi kaya ng DIY. So, isa sa mga tips ko kapag nandun na kayo, huwag kayong magbubook ng umaga. Kunyari, kadarating nyo lang. Tapos gusto nyo nang i-book yung activity ng umaga. Huwag. Antayin nyo maggabi. Kasi sa gabi, binababaan na nila yung presyo. Kasi why? Kasi hindi nila napuno yung slot sa umaga. So ito, ideal to during off-season. Hindi ko lang alam kung during summer season, kung ideal to. Kasi baka maubusan naman kayo ng slot. Pero kasi nung kami last year, nabook din namin yung mga party at ng 1,200 lang. So technically, mas mura talaga. Basta wag agad-agad kayong magbubook kapag kami nakita kayong tao doon. Kumausap kayo ng maraming tao kasi madami naman kakausap sa inyo ng mga agent doon na parang nag-aalok ng mga activities. So, sa gabi, nung gabi kami nag-book, kasi nung umaga pagkadating ko, 1,500 yung sinasabing presyo doon, nung hapon, nung gabing-gabi na, nung naglalakad na kami nila kuya, mura na nila ino-offer from 1,500, 1,200 na lang. Yung ATV, 800 na lang nila ino-offer. Tapos, ang dami talagang mga activities na parang bagsak presyo na nung gabi. Kasi nga, pinupuno na nila ng umaga bago sila umuwi kinabukasan. So, ang tip ko talaga, gabi kayo mag-book, maglakad-lakad kayo ng gabi, nandun pa rin sila. So, ayun, doon na lang kayo mag-book para mas matipid, mas mura. Tapos, yun, mag-negotiate kayo para mas makamura kayo. Tapos sa mga locations na pupuntahan ninyo, bigyan nyo ng tips yung mga bata, mga 50 pesos, 20 pesos. Di naman nila sasabihin kung magkano. Parang bigyan mo lang sila ng tip. Kasi, money tip. Kasi, ang galing naman din talaga mag-picture nung isa. Lalo na yung nag-picture sa amin sa Diniwid Beach. Yun, ang ganda-ganda ng mga pictures namin sa kanya. Tapos, yun, laging mag-sharing nga sa e-trike, huwag mag-iisang biyahe. Tapos maglakad-lakad, kasi ang sarap talaga maglakad sa Bora. Tapos, yung hop-on tsaka hop-off bus, nung una, gusto ko siyang itry kasi yung isa kong kakilala, nag-offer siya sa akin na baka gusto niyo itry yung hop-on, hop-off bus. Parang technically, meron siyang card na ibibigay na bibilin yon 250 pesos yun kasama na parang magiging souvenir mo na siya. 250 pesos siya. Tapos, kada 15 minutes, humihinto sila sa mga stations. So, parang antayin mo sa mga stations. Kunyari, sa station na to, 15 minutes, makakapag-picture kayo doon. Tapos, after 15 minutes, may pupunta ulit bus. So, maraming bus yun na umiikot-ikot sa mga certain stations or certain points, certain pick-up points. Only to realize na parang nandun ako, ay hindi pwede sa amin yun kasi si mama, hindi makakapasok yung mga hop-on, hop-off bus dun sa mga areas na medyo mas malapit dun sa mga pagpipicturan. Kunyari sa New Coast, sa Keyhole. So mahihirapan siya kasi hindi siya pwedeng naglalakad kasi nga diba dialysis patient si mother. So naisip ko, mag-trike na lang kami, kagaya na lang ng ginawa namin nila Jeric na Land Tour. Pero siguro kung barkada kayo, okay siya, hop-on, hop-off bus. Parang if the-drop niya kayo sa mga areas na pwedeng pagpicturean sa Boracay, tapos may 15 minutes time kayo para magpicture. Kasi after 15 minutes, may dadating ulit. Ang take-away nga lang, ang pangit lang doon, ang negative side lang doon, ang layo ng mga pick-up points, halimbawa from Keyhole sa New Coast, ang layo ng pick-up points, so ang haba ng lalakarin. Hindi kagaya nung naka-tricycle kayo, nandun na yung tricycle, hindi nyo na siya poproblemahin. Tapos, ayun. So, nasa sa inyo kung mag-hop-on, hop-off bus kayo kasi mas mura yun. 250 isa. So, kung apat kami, 1,000 lang. Pero ang binayad ko kasi sa tricycle, sa e-trike ay 1,500 for 4 hours. Pero nasusulitan na ako doon kasi hindi ganong napagod si mama. Tapos, ayun. Mga tips, kung ano pa bang mga tips natin sa Boracay? Maghanap kayo ng mga karinderya.
na mas mura. Gaya yung Jaspers, nung nag-lunch kami sa Jaspers, ang sarap na ng food nila. Medyo madami nga lang kumakain during peak hours, mga lunchtime. Pero maghanap kayo kasi ang daming karinderya, lalo sa main road. Ang lapit lang ng main road sa mismong White Beach, dun sa front beach. So lakad lang kayo, pag may nakita kayong kanto from White Beach, i-trace nyo lang yun, tapos main road na yun. From the main road, sobrang dami ding mga murang kainan. So makakatipid talaga kayo doon sa mga murang kainan. So siguro yun lang para sa mga all tips natin sa Boracay para makatipid kayo. So kayang-kaya nyo talagang mag-Boracay with your family. Pag-ipunan nyo, tapos tipirin nyo. Kagaya sa amin, pinag-ipunan ko to, hindi naman to yung biglaan na parang, ay gusto ko mag-Boracay kami, parang ganun. So, pinag-ipunan ko din to, pinag-isipan ko din to. So, hopefully, kayo naman yung next na makapagdala ng family nyo sa Boracay at this a very friendly budget. Yun, kagaya nga nung sa ako pang vlog, 7,000, kaya nyong dalhin yung family nyo sa Boracay. So kung hindi naman kaya si 7,000, mag-add lang kayo ng konti doon sa Excel file na ginawa ko, na i-upload ko din doon mismo sa YouTube video. Pwede nyo siyang i-edit, pwede nyo lagyan ng mga presyo. Kunyari gusto nyo i-try yung party yacht, yung kayaking, yung ano ba yun, yung parasailing, parasailing. So yung mga presyo yun makikita nyo online. Pero sa actual, alam ko ang parasailing ay 1,200. ATV ride ay 800, isang buong package na yon. Yung parasailing ay 45 minutes ba yon? O 15 minutes, nalimutan ko na, pero medyo mahal din siya kapag isa ka lang. Pag dalawa, pag tatlo, medyo mas mura siya. Yung kayaking, parang ino-offer nila ng 300 for 45 minutes. Tapos yung Crystal Kayak is 100 pesos. Andy shots na yun. Tapos ano pa ba, yung party yacht namin, nakuha namin ng 1,200. May party boat din eh. Parang ino-offer nila ng 800 pesos din yung party boat. Yun yung mga presyo. So kung hindi yun yung makikita yung presyo online, wag nyo nang i-grab. Tapos wag nyo na rin kayong mag-grab pala ng mga boat transfers. Ay yung airport transfers. Kasi 1,000 pesos each yun. Or minsan may nag-offer ng 800 or 900. Sobrang mahal nun. Kasi each person, parang magkano lang ang magagastos ninyo sa transfer. Balikan nyo na yung 1,000. Eh yung 1,000 na yun, o minsan one way siya. Tapos ang mahal kasi 1,000. So yun lang for this vlog. Hopefully kayo naman mga ka-yes yo yung makapagdala ng inyong family sa Boracay soon. Thank you!